Sa mga nakaraang updates natin tungkol sa modernization ng Philippine Navy, marami ang nagtatanong kung ano na nga ba ang pinakahuling balita tungkol sa mga bagong barkong paparating para sa bansa. At ngayon, may panibagong development na naman tayong dapat pag-usapan dahil unti-unti nang nagkakaroon ng hugis ang isa sa mga pinaka-inaabangang assets ng Philippine Navy. Isipin ninyo ito mga kababayan, habang abala ang Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa nito sa dagat, sa Indonesia naman ay tuloy-tuloy ang paggawa sa bagong higanteng barko na magiging bahagi ng ating hukbong pandagat. At ang mas nakakatuwa rito, kahit dumaan sa ilang delays ang proyekto, makikita ngayon na seryoso na ang galaw ng konstruksyon. Kaya ang tanong ng marami, ano na ba talaga ang estado ng bagong landing platform dock ng Philippine Navy? Gaano na ba kalaki ang progreso nito? At ano ang magiging ambag nito sa kakayahan ng bansa? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sa pinakahuling progress report, ang ikatlong landing platform dock o LPD ng Philippine Navy, at siya ring kauna-unahang barko sa ilalim ng Landing Docks Acquisition Project, ay kasalukuyang nakikitang unti-unti nang nabubuo sa dry dock ng PT PAL Shipyard sa Surabaya, Indonesia. Kung matatandaan ninyo, ang PT PAL ang parehong kumpanya na gumawa rin ng naunang Tarlac-class landing platform docks ng Philippine Navy. Kaya hindi na rin bago sa kanila ang paggawa ng ganitong klaseng barko para sa Pilipinas. At base sa mga pinakabagong larawan at impormasyon, makikita na ang malaking pagbabago kumpara sa mga unang yugto ng konstruksyon. Sa kasalukuyang update, may ilang bahagi na ng superstructure ang naikabit sa mismong katawan ng barko. Para sa mga hindi gaanong pamilyar, ang superstructure ay ang bahagi sa itaas ng barko kung saan matatagpuan ang bridge, command areas, at iba't ibang operational sections ng isang naval vessel. Sa madaling salita, hindi na lang basta mga bakal at hiwa-hiwalay na bahagi ang nakikita ngayon. Unti-unti na itong nagmumukhang tunay na barko. Ibig sabihin din ito na sumusulong na ang proseso patungo sa susunod pang construction stages hanggang sa ganap na mabuo ang iba't ibang ship blocks nito. Kapag natapos ang pag-assemble ng lahat ng pangunahing bahagi, posibleng sumunod na rito ang formal launching ceremony na maaaring mangyari sa huling bahagi ng taon. At para sa mga sumusubaybay sa modernization ng Philippine Navy, malaking milestone ito. Pero may ilan ding nagtatanong, bakit nga ba nagkaroon ng delay? Sa malalaking defense projects, hindi naman talaga bago ang pagkakaroon ng mga delay. Maraming dahilan kung bakit ito nangyayari. Maaaring may kinalaman ito sa supply chain issues, availability ng mga kagamitan, paggawa ng iba't ibang systems, integration ng electronics, o maging sa mga adjustments sa design at specifications. Lalo na kapag military vessel ang pinag-uusapan, hindi pwedeng minamadali ang bawat detalye dahil napakaraming components ang kailangang pagdugtong-dugtungin. Hindi lang ito simpleng barkong pangbiyaheng pampasahero. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang military platform na kailangang maging handa sa iba't ibang sitwasyon. At kahit nagkaroon man ng delays, mukhang nakakabawi na ngayon ang proyekto base sa kasalukuyang progreso. Ngayon, para sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang espesyal sa Landing Platform Dock o LPD, pag-usapan natin ito. Ang LPD ay isa sa pinakamahalagang assets ng isang Navy. Bakit? Dahil hindi lang ito ginagamit para sa combat missions. Napakarami nitong kayang gawin. Una, maaari nitong magdala ng malaking bilang ng mga sundalo. Pangalawa, kaya nitong magsakay ng mga military vehicles tulad ng trucks, armored vehicles, at iba't ibang kagamitan. Pangatlo, may kakayahan itong magsagawa ng humanitarian assistance at disaster response operations. At dito pumapasok ang malaking kahalagahan nito para sa Pilipinas. Alam naman nating lahat na ang bansa natin ay madalas tamaan ng bagyo, lindol, pagbaha, at iba pang kalamidad. Kapag may malaking sakuna, minsan nahihirapan ang mga ordinaryong sasakyan at barko na makarating agad sa mga apektadong lugar. Pero gamit ang mga LPD, mas mabilis maipapadala ang relief goods, rescue teams, medical personnel, at iba pang kinakailangang tulong. Nakita na natin ang kahalagahan nito noong mga nakaraang taon sa iba't ibang humanitarian missions. At dahil archipelagic country ang Pilipinas na may mahigit 7,000 isla, napakahalaga ng kakayahang mabilis na makapaglipat ng tao at kagamitan mula sa isang lugar patungo sa iba. Hindi lang para sa depensa kundi para rin sa disaster response.
Ngayon, balikan natin ang kasalukuyang fleet ng Philippine Navy. Sa ngayon, mayroon ng Tarlac-class landing platform docks ang Pilipinas na nagsisilbi sa hukbong pandagat. At ang mga ito ay ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Pareho itong naging mahalagang bahagi ng iba't ibang operasyon ng Philippine Navy. Ngunit habang lumalawak ang mga pangangailangan ng bansa, kailangan ding madagdagan ang bilang ng mga malalaking barko. Kaya naman nag-order ang Philippine Navy ng 2 pang landing platform docks mula sa Indonesia. Ibig sabihin, hindi lang isa ang paparating kundi 2. At kapag operational na ang mga ito, mas lalaki pa ang kakayahan ng bansa sa maritime operations. Mas marami ng personnel ang kayang ilipat. Mas maraming kagamitan ang pwedeng dalhin. Mas maraming humanitarian missions ang pwedeng suportahan. At mas lalaki rin ang flexibility ng Philippine Navy sa iba't ibang sitwasyon. Isa pa sa mahalagang aspeto nito ay ang strategic mobility. Kapag may emergency sa isang bahagi ng bansa, napakahalaga na mabilis makakilos ang military assets. At sa panahon ngayon kung saan mas nagiging aktibo ang iba't ibang usapin sa karagatan, mas lalong mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na kakayahan sa sea lift operations. Hindi ibig sabihin ito na para lamang ito sa mga tensyon o military operations. Isa itong investment para sa pangmatagalang kakayahan ng bansa. Habang mas dumarami ang modernong assets ng Philippine Navy, unti-unti ring lumalawak ang operational capability nito. Hindi man ito agad-agad mapapansin ng ilan, pero ang bawat bagong barko na nadadagdag sa fleet ay bahagi ng mas malaking larawan. At ang larawang yun ay isang mas modernong Philippine Navy. Sa ngayon, marami pa ring susunod na yugto bago tuluyang matapos ang barko. Kasama rito ang pagbuo ng iba pang bahagi ng katawan ng barko, integration ng iba't ibang systems, installation ng sensors at communication equipment, sea trials, at iba pang pagsusuri. Dahil sa military vessels, hindi sapat na mabuo lang ang itsura ng barko. Kailangan masigurado na maayos gumagana ang lahat ng systems bago ito opisyal na tanggapin ng Philippine Navy. Pero base sa kasalukuyang progreso, mukhang unti-unti nang nakikita ang direksyon ng proyekto. At para sa mga sumusubaybay sa Philippine Defense Modernization, isa itong development na dapat talagang bantayan. Dahil sa bawat bagong update, mas lamilinaw ang hinaharap ng hukbong pandagat ng bansa. Sa mga susunod na buwan, posibleng mas marami pa tayong makita tungkol sa konstruksyon nito, lalo na kung matuloy ang inaasahang launching ceremony bago matapos ang taon. At kapag nangyari yun, siguradong magiging malaking balita ito sa Philippine Defense Community. Sa ngayon mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Sapat na ba ang pagdaragdag ng mga bagong landing platform docks para sa pangangailangan ng Philippine Navy? O sa tingin ninyo ay kailangan pa ng mas maraming malalaking barko para sa seguridad at disaster response capability ng bansa? Ilagay ninyo ang inyong opinyon sa comment section. At kung gusto ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa Philippine Navy, military modernization, at mga bagong defense developments, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating balita.